Si Helena Manguera. Sa edad na 27 ay ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng kasintahan dahil malaki ang galit sa mundo. Sa maagang edad ay iniwan siya ng kanyang ina at ang kanyang ama naman ay nasiraan ng bait. Kaya naman kinailangan niyang itaguyod ang sarili mag-isa. Pero paano kung isang araw ay magbago ang lahat dahil sa isang halik? Isang halik mula sa taong hindi niya inakalang matagal na pala siyang mahal. Magagawa kaya niyang labanan ang takot na magmahal? May hilom kaya ng torpeng pag-ibig ang masalimuot pala nilang nakaraan? 1, 2, 3, sa aming bahay, walang tao! Mabilis na putol ni Helena sa mga batang nagtangkang magkaruling sa harapan ng gate ng kanilang bahay. Monotono at walang kabuhay-buhay ang boses ni Helena. Hoy Helena, yang bibig mo, pati ba naman sa mga bata? Singhal ng kanyang best friend na si Jana at nag-amot ng 5 piso sa mga bata. Magpapasko na't lahat-lahat, dapat gumaya ka sa akin na mabait. Sige na mga bata, umuwi na kayo. Baka mamaya mapano pa kayo sa daan at gabi na. Imbis naman na makatanggap ng pasalamat, ay kumunot ang noo ng mga batang babae na tumanggap ng 5 piso at suminghal. 5 piso lang? Mataray na sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Jana at mabilis na nagsalubong ang mga kilay. Mula sa loob ng munting tindahan ay nagmandaling lumabas si Helena at tumakbo papunta kay Jana. Kalma! Sabi ni Helena. Tabi! Sabi ni Jana. Mga bata na kayo? Maling tao ang ginalit nyo. Sabi ni Helena habang pinipigilan na makalapit si Jana sa mga bata. Bumalik ka na sa pagkakaupo. Kakain na tayo ng ice cream. Hindi! Akin na 5 piso ko. Usal ni Jana. Barat! Mga manang! Wala mga jowa! Sabi pa ng batang babae bago kumaripas ng takbo. Napabitaw si Helena sa pagkakahawa kay Jana at tumingin sa suot niyang maluwag na duster at sinalat ang magulong buhok. Tama bang narinig ko? Manang? Sinasabi ko naman sa iyo eh. Kailangan ng turuan ng mga batang yun ng leksyon. Giit ni Jana habang pinapaputok ang mga daliri sa 2 kamay. Huminga ng malalim si Helena at nagpauna ng tumakbo para habulin ang mga bata. O sandata! Tuso na ang mga bata ngayon. Mas mabuti ng handa. Sigaw ni Jana habang tumatakbo sa kanyang tabi at inabot ang daspan na inagaw mula sa isang street sweeper. Hindi tayo mananakit. Lalo tayong matatawag na mga manang ng mga yan. Daraanin natin sa maayos na usapan, kaya ibalik mo na yan. Nag-abala ka pa ng may trabaho. Sabi naman ni Helena. Akmang ibabalik na ni Jana ang daspan nang sabay silang matigilan at malakas na mapasinghap nang may tumapon sa kanilang ulo ng isang mamasa-masa at malagkit na likido. Ano to? Kunot noong tanong ni Jana habang sinasalat ang buhok. Buwisit! Panis na sinigang! Nanlulumong bulong ni Helena. Sa harapan nila ay lumabas ang mga bata at sabay-sabay silang pinagtawanan. Manang pa! Mababaho pa! Sigaw ng batang babae na leader ng grupo. Magbabayad kayo! Banta ni Jana at sumugod. Nagahalong tawa at iyak ang ginawa ng mga bata habang tumatakbo palayo sa kanila. Pero dahil sa gigil ay agad na naabot ni Jana ang batang babae na nanlait sa kanila kanina. Huli ka! Tuwang-tuwang sabi ni Jana. Ang batang babae nagsisisigaw habang umiiyak. At ikaw pa talagang may lakas ng loob na umiyak ha? Enteroga ni Jana dito. Bitawan mo ako, manang! Umiiyak na usal ng bata. At talagang matapang ka pa rin ha? Ibalik mo 5 piso ko. Ayoko! Masama ka! Hoy, mas masama kang bata ka ha? Jana, bitawan mo na. Hayaan mo na, ayos na yan. Inis na saad ni Helena habang pinipigilan ng 4 pang tropa ng batang babae. Gusto ko nang maligo. Baho oh. Pero bago pa man mabitawan ng batang babae, ay dumating ang isang lalaki na nakapayong ng Powerpuff Girls na kulay pink at kumakain ng ice cream. Hoy! Naano niyo yung kapatid ko? Sita ng lalaki.
Binitawan ni Jana ang bata at matapang na nanatili sa kinatatayuan. Kuya Tom! Palahaw ng bata patakbo sa lalaki. Nang tuluyang makalapit ang lalaki ay nanlaki ang mga mata ni Helena at Jana. Tom? Bulalas na Helena. Kaya naman pala ganyan ang ugali niyan. Sabi pa ni Jana. Kuya, yung mga manang na yan kinuha yung 5 piso ko. Sumbong ng bata. Excuse me 5 piso ko yon. Usal naman ni Jana. 5 piso? Seryoso? Aawain niyo yung bata para sa 5 piso? Oh, pawak. Sabi nito at inabot kay Helena ang kinakain na ice candy. Galit nitong kinuha ang wallet mula sa bulsa. Parang 5 piso lang eh. Ito, 10. Dodoblen ko. Natigil sa pagbubuklat sa wallet si Tom at nangisi. Kinuha nito ang ice candy kay Helena. Pinambili ko na pala ng ice candy. Sasha, isauli mo na yung 5 piso. Baka ipagkalat pa niya na wala akong pera. Umikot ang mga mata ni Jana. Wag na! Sa kapatid mo na yan! Gusto ko lang namang turuan ng leksyon yan dahil imbis na magpasalamat, nilait pa kami. Ano bang sabi sa inyo? Tanong ni Tom. Barat, manang at walang jowa. Sabi ni Helena. Humagalpak ng tawa si Tom. Tama naman lahat ng sinabi niya. Talaga! Galit na sabi ni Jana at nagubad ng tsinelas. Binato nito si Tom, kaso ay sa kasamaang palad ay nakaiwas si Tom at tinamaan si Boching, ang matabang kalbo na tambay sa tindahan ni Aling Corazon. Pisit! Bulong ni Helena at hinigit na si Jana para tumakbo. Mabaho na nga, manggigitata pa tayo sa pawis dahil sigurado kung hindi titigil yang si Boching hanggat hindi nakakabawi. Ang dami nang nangyari dahil sa lecheng 5 piso na yan Sorry Helena. Natatawa pang sabi ni Jana. Pwisit ka, tatawa-tawa ka pa talaga. Nagkatawanan sila pero biglang sumulpot si Tom mula sa kanilang likuran ay bigla niyang hinila si Jana palayo. Hoy! Saan mo dadalhin si Jana? Tawag na Helena at tumakbo para sumunod sa mga ito. Laking gulat na lamang niya nang may humawak sa kanyang kamay at hinila siya papalayo sa direksyon na tinakbuhan ni na Jana. Liam? Gulat na bulalas ni Helena habang tumatakbo. Kailangan daw maghiwalay, sabi ni Tom. Seryoso nitong usal. Hindi nakaimik si Helena. Hindi sila ganoon kalapit ni Liam para kausapin ito, kaya hindi na niya alam ang sasabihin. Nang makarating sa plaza ay biglang bumuhos ang ulan, kaya naman hinila siya nito para sumilong sa isang malapit na bus stop. Siguradong hindi naman tayo masusundan dito. Humahangos na sabi ni Liam habang panayang lingon sa paligid. Marahan namang binawi ni Helena ang kamay mula sa pagkakahawak ni Liam na tila nakalimot atang bumitaw. Sa tingin ko, dahil takot sa ulan yon si Boching. Ganun ba? Nga pala, salamat Paano parang naroon ka rin? Tanong ni Helena habang marahang humahakbang paatras. Magkasama kasi kami ni Tom. Nagkataon lamang na natagalan ako sa paglalakad at malayo ang pagitan namin ni Tom dahil kausap ko yung sekretarya tungkol sa gagawin naming clearing bukas. Napangiti si Helena. Ganun pala. Salamat talaga ulit Pero, mauna na ako, Liam. Naiwan ko kasing bukas ang bahay. Alam mo na, mahirap na ngayon. Pero malakas pa ang ulan. Baka magkasakit ka. Muling humakbang paatras si Helena. Okay lang. Immune na ang hampas lupa akong katawan sa ulan kaya hindi ako basta-basta tinatabla ng sakit. Tumawa ng alanganin si Helena. Pero mukhang hindi na-gets ni Liam ang kanyang joke dahil nanatili itong nakatingin sa kanya at hindi man lang tumawa kahit konti. Sigurado ka? Tanong lamang nito. Napangisi si Helena at tumango. Oo, hanapin mo na lamang si Jana. Wala akong tiwala pagkasama niya si Tom. Baka magbubugan lang sila Sige na, bye! Mabilis na tumalikod si Helena at tumakbo palayo. Nakakahiyama na basta na lamang niyang iniwan si Liam pero hindi talaga siya komportable na kasama ito. Bukod doon ay nahihiya rin siya sa kanyang amoy na umaalingasaw.
Nang tuluyang makalayo ay tumigil si Helena sa isang tindahan at bumili ng isang sachet ng shampoo. "Pabili ho! Pabili nga hong shampoo, yung mabango." Tawag ni Helena sa maliit na butas ng tindahan habang sinasalat ang bulsa ng duster para sa barya. "Aba Helena, nagawi ka rito sa purok namin mangungutang ka." Sarkastiko pang saad ng tindera nang sumilip sa kanya. "Manang Lucy naman, hindi ho. Naisip ko lang hong subukang bumili ng shampoo rito. Baka po ibang lasa eh. Mana ka talaga sa tatay mo. Oh, shampoo mo." Nagbayad si Helena at agad na naglakad palayo habang binubuksan ng shampoo. Nang mabuksan ay inilagay niya ang kalahating sachet sa kanyang palad at sumahod sa ulan para pabulain. Sa wakas, mabango na ulit. Sakto ang sarap ng ulan. Ang lamig. Bulong niya habang kinukutkot ang buhok at pinapabula pa ito ng gusto. Nilinis pa niya ang likuran ng kanyang tenga at sarap na kinukuskus ang magkabilang kilikili gamit ang mga palad. Pagkatapos na sabunin ng parehas na mga braso ay tumingala siya at ipinikit ang mga mata habang kinukuskus sa muka gamit ang natitirang bula. Enjoy na enjoy talaga si Helena sa ginagawa dahil matagal na rin niyang inaasam na makaligo sa ulan pero hindi makalugar dahil sa trabaho. Pero ang kasiyahan na nararamdaman sa sandaling yun ay hindi nagtagal. Helena? Mabilis pa sa segundong natigilan sa paglalakad si Helena at nagmulat ang mga mata. Marahan niyang ibinaling ang tingin sa kanyang tabi at sabay na bumagsak ang mga kamay sa panlulumo nang makita si Liam na halatang gulat sa nasaksihan. Oh Liam! Ikaw pala! Ano ginagawa mo rito?" Pero bago pa ito makapagsalita ay napasigaw siya sa sakit nang malagyan ng sabon ang kanyang kaliwang mata. "Aray! Yung mata ko!" Madali niyang sinahod ang dalawang kamay sa ulan para ihilamos sa mata. Pero laking gulat niya nang hawakan ni Liam ang likuran ng kanyang ulo at pinahid ang kanyang mata gamit ang damit nito. Okay na ba? Masakit pa ba? Aligagang tanong ni Liam. Hindi naman agad nakasagot si Helena nang magmulat ang kanyang mga mata at makita ang matipunong katawan ni Liam sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang puti nitong t-shirt. Bukod doon ay wala siyang ibang hiling sa mga sandaling yun kundi ang lamunin na siya ng lupa dahil sa tindi ng hiya. Helena, okay ka na ba? Ulit ni Liam. Oo, okay na ako. Sagot ni Helena. "Niligtas mo na naman ako. Dumarami na lalo ang utang na loob ko sa'yo." Tumawa si Liam na hindi inaasahan ni Helena, kaya kahit papaano ay naglaho ang kanyang pagkailang. Bahagya ng humina ang ulan, kaya naman sa likuran nila ay nagsimula na ulit na magsalimbayan ang mga sasakyan. Nangingiting piniga ni Liam ang damit at isinampay sa balikat. Ano bang ginagawa mo? "Naliligo," sagot ni Helena at tumawa rin ng alanganin. Pero bakit? Wala lang, trip ko lang. Alam mo, katipiran ng pag-uwi. Magbabanlaw na lang ako. Umiling ito at lumakas ang pagtawa. Kaya nagkakasundo talaga kayo ni Jana eh. Oo nga. Pero teka, bakit pala nandito ka? Hinahabol kita para ihatid sana sa inyo. Nako, hindi naman na kailangan. Hindi, baka bugbugin ako ni Jana pag nalaman niyang hindi kita sinamahan pa uwi. Mas mahal ka nun kaysa sa akin kapatid niya. Pero, Sige na, gusto ko nang mapanatag ako na nakauwi ka na. hindi nakasagot si Helena at hinayaan na itong ihatid siya. Pagdating sa kanto ay ilang hakbang na lamang papunta sa kanilang bahay ay humarap si Helena kay Liam. "Okay na ako dito. Umuwi ka na. Salamat talaga ulit Pag uwi mo, maglagay ka ng mainit na tubig at humigop ka ng mainit na sabaw. Sige, ingat." Mabilis na tumakbo palayo si Helena at pagdating sa bulok na gate ay pabagsak niyang isinara ito. Sinilip niya si Liam at nang makitang wala na ito ay napahawak siya sa kanyang dibdib. "Okay lang yan, Helena. Hindi naman kayo close. Hindi siya mag-aaksaya ng kahit anong espasyo sa utak para isipin ang mga nangyari." Tamad na pumasok sa bahay si Helena at agad na naligo para makapagpahinga. Kinabukasan
7:30 pa lamang ng umaga ay maririnig na ang kalagkag ng washing machine mula sa loob ng luma at maliit na bahay ni Helena. Nagsisimula palang sumikat ang araw at malamig ang simoy ng hangin dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Kasalukuyang nagpapaikot ng labahin si Helena habang nag-i-estimate ng plano ng isang 2-story residential house sa mesa sa hapagkainan na katapat lamang ng pinto sa gilid bahay kung saan naroon ang washing machine. Biyernes na ito at ito ang nakatakdang takbo ng buhay ni Helena sa araw-araw. Pinagsasabay niya ang trabaho at mga gawaing bahay dahil sa dami ng kanyang obligasyon. Buwisit naman talaga pang-abala. Galit na bulalas ni Helena at parang isang robot na otomatikong tumayo nang marinig ang biglang pagtigil ng washing machine. Napatingin siya sa orasan at kunot noong nagmarcha papunta sa gilid bahay. Sinubukan niyang tingnan ang makina sa likuran para suriin kung saan ang sira. Pero kahit anong gawin ay hindi talaga ito umikot ulit. Nakailang pukpok at sipa pa siya pero wala talaga. Pumasok siya sa bahay para tumawag ng mekaniko nang mapansing tumigil rin sa pag-charge ang kanyang cellphone. Brown out? Gulat na usa ni Helena. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at galit na binunot ang charger sa saksakan. Labag man sa loob ay nilak niya ang buong bahay. Kinuha ang helmet na nakalagay sa sapatusan ng stairs ng bahay. Oy, Helena! Magandang umaga! Bati ni Manong Berting. Tumingin lamang si Helena rito at nagtungo sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang motor. Mabibigat ang bawat hakbang niya at mararamdaman ang nag-uumapaw na dismaya. Aso! Ay bakit gaman? Bad mood na naman ikaw, Helena. Kaganda-gandang bata tapos ganire ka naman ang kilay. Ay talaga namang walang gaganahan niya na sawahin ka. Pabirong usal ni Manong Berting na tumigil pa talaga sa harapan ng kalawanging gate. Pinadyakan ni Helena ang motor at sinuot ang helmet. Kung kagaya lang rin ho ng anak ninyo, di bali na lang po. Sarkastikong saad ni Helena at pinaharurot na ang motor palabas ng gate. Kung hindi pa tumabi si Manong Berting ay baka nasagi ito. Imbis naman damdamin ang sinabi at inasal ni Helena ay nagpakatawa-tawa pa itong si Manong Berting. Helena, good morning daw, sabi ng aking anak. Crush ka pa naman din daw niya. Kaya sinusungitan mo siya noong isang araw. Sigaw nito mula sa malayo. Hindi naman ito pinansin ni Helena, bagkus ay mas binilisan na lamang ang pagmamaneho. Mahigit 1 oras din ang naging biyahe bago narating ni Helena ang mansyon ng kanyang best friend na si Jana. 13 barangay ang layo mula sa kanyang tirahan. Pagbaba sa motor ay dire-diretso siyang pumasok na anamoy doon din siya nakatira. Hindi na niya inabala pang hubarin ang helmet. Sa sala ng mansyon ay nakaupo sa sofa si Jana at abala rin sa pag-e-estimate. Oh, bakit? Walang ganang tanong ng kaibigan na hindi man lang tumingin kay Helena. Kung masungit na si Helena ay mas masungit ang kanyang kaibigan na si Jana. Kung galit na ang mga kilay ni Helena kahit wala pang ginagawa. Ang mga kilay ni Jana ay nakapatay na. Ang kuya mo? Tanong niya habang sinisipat ang buong bahay. Nasa planta na. Talaga? Napakaaga naman. Bakit? Brown out na naman sa inyo? Ano pa ba? Alam mo namang wala akong pakialam sa lahat ng bagay maliban sa pera at brown out. Tumigil sa pagsusulat si Jana at sumandal sa sofa. Baka may nag-jumper na naman sa inyo. O baka talagang naging habit na ng kuya mo na kami ang patayan ng kuryente kapag nagtitipid ng krudo, lalo na't magpapasko na. Napakibit balikat na lamang si Jana. Minsan nagtataka na rin ako kay Kuya Liam kung bakit madalas barangay niyong nawawala ng kuryente. Pumunta ka na lang ulit sa planta at doon magreklamo. Hindi pa pwedeng tawagan mo na lang? Helena, pagod na ako sa kamay ko sa pagsosolve. Tapos pagod pa ako kagabi dahil sa walang kwentang Tom na yun. Hindi ko na kayang pumindot pa sa cellphone. Ganun ba? Sige, lalakad na ako. Casual na inilahad ni Helena ang palad sa kaibigan bilang paalam at naglakad na pabalik sa labas. Pero hindi pa man lubusan na nakakarating sa pinto nang tawagin siya ng ina ni Jana. Helena! Iha! Halika saglit! Agad na humarap si Helena at nakita si Ginang Alcuzar
na dali-daling naglalakad palapit sa kanya mula sa kusina. "Tita, bakit ho?" Tanong niya na may asiwang ngiti. Hindi pala ngiti si Helena kaya naman hindi siya marunong kung paano. "Nako Helena, huwag ka nang umiti at ako'y natatakot. Parehas na parehas kayo ni Jana, mga hindi marunong umiti." Agad na inalis ni Helena ang kanyang ngiti. "Sorry po." "Sige, ayos lang. Narinig kong pupunta ka kay Liam." Opo." "Saktong-sakto. Ito, pakidala sa kanya itong baon niya. Sobrang nagmamadali si Liam kanina kaya nakalimutan na." Tinanggap ni Helena ang malaking lunchbox. "Sige po, ako na pong bahala." "Salamat ha. Ingatan mo." "Opo tita, makakaasa po kayo na iingatan ko po ito." Ngumiti si Mrs. Alcuzar at humawak sa kanyang braso. "Dapat lang iha." Tumango si Helena na may lungkot ang mga mata. Paglabas ay agad na inilagay ni Helena ang baonan sa storage box sa likuran ng motor bago nagmaneho papunta sa planta. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang guard na nakangiti ng napakalaki habang binubuksan ang gate. Magandang umaga, Helena! Bati ng guard. "Walang maganda sa umaga, Kuya Guard." Walang ganang usal ni Helena habang papalagpas sa gate. Humalakak ang guard at sumaludo. Balita ko nga, brown out na naman sa purok nyo. Ang malas nyo talaga. Napahimutok na lamang si Helena at umikot ang mga mata. Marami na siyang nasasayang na enerhiya simula umaga at ayaw na niyang sayangin pa para turuan ng leksyon ang pagiging manhid ng security guard. Daan-daang magagarang kotse ang bumungad kay Helena nang marating ang parking area. At ang motor niya ay natatangi ng kanyang iparada. Kinuha lamang niya ang lunchbox at dire-diretso nang pumasok sa building. Habang naglalakad sa kahabaan ng lobby, ay panay ang tingin niya sa mga receptionist, pati sa mga employees dahil takang-taka siya dahil wala ni isa sa mga ito ang pinigilan siya. Samantalang dati ay nasa pinto pa lamang ay hinaharang na siya. Aba, nagsawa na ata sila. Bulong ni Helena habang nakataas ang kanang kilay. Pagdating sa tapat ng pinto ng opisina ni Liam, ay hinubad muna ni Helena ang suot na helmet bago tuluyang pumasok. Agad na nagtama ang mga mata nila ni Liam. Ngumisi ito at itinigil ang pagbabasa ng mga papel na nakalagay sa isang folder. Sumandal ito na tila ba may tensyon sa muka. "Hi Liam, ako ulit. Siguro hindi mo inaasahan ang pagdating ko pero ayun na nga. Alam kong paulit-ulit na lamang ang linya ko pero kung hindi rin naman paulit-ulit na namamatay ang kuryente sa amin, wala ka sanang maririnig na reklamo ngayon. Pero kasi, hindi na mga turungan na lagi na lang barangay namin ang nawawala ng kuryente eh." Tumayo si Liam sa kinauupuan at naglakad palapit sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Helena. "Parang sinasadya na eh. Hindi yun pambibintang ha. Hypothesis lamang yun. Marami kasing ginagawa mga tao at malaking epekto ng pagkawala ng kuryente. Lalo na sa mga taong kagaya ko na bawat galaw ay nakaschedule. Dahil wala akong panahon para magsayang ng oras. Alam ko mahirap na maunawaan dahil mayayaman kayo. Pero paano naman kami mga nasa... Natigilan sa pagsasalita si Helena nang walang ano-ano'y tumigil sa kanyang harapan si Liam at walang pasabing siniilang kanyang mga labi ng isang mariing halik. Parang nanigas ang buong katawan ni Helena. Nablangko ang kanyang utak at lahat ng inis na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng pagkagulat. Sa loob ng mahigit 15 taon na pagiging magkaibigan nila ni Jana, ni minsan ay hindi niya nakausap si Liam maliban tuwing nagba-brown out at ang maiksing engkwentro nila kahapon, kaya hindi niya lubos maisip kung bakit siya hinalikan nito. Pagbitaw sa halik ay napuno ng matinding katahimikan ng buong opisina. Tanging mabibigat na hininga mula kay Liam ang maririnig habang pulang-pula ang mukha nito. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Helena na sa kabila na nangyari ay nanatiling walang reaksyon ng muka. Gusto kitang ligawan. Diretsahang sagot ni Liam na nagpakunot sa noo ni Helena. Ano? Sabi ko, liligawan kita. Takang-takang lumingon si Helena sa kanyang malabong refleksyon sa salamin ng binata at sabay na tumaas ang dalawang kilay, bukod sa gulo-gulong buhok at mahamog na salamin sa mata. Nakasuot lamang siya ng maluwag na duster at pudpud na tsinelas. Ako? Liligawan mo?
Nagpapatawa ka ba? Sa itsura kong to? Napalunok ng laway si Liam at napahimas sa likuran ng leeg. Mas lalo nga akong nahuhulog sa'yo dahil sa ganyan mong datingan. Nalaglag ang panga ni Helena at inihampas ang dalang helmet sa ulo ni Liam. Oh, padala ni tita. Kumain ka na nang hindi nanginan ng utak mo. Maayos ka pa naman kahapon ah. Palalagpasin ko ang ginawa mo dahil alam kong hindi ka pa nag-uumagahan at dahil naulan ng kakahapon kaya nabigla ang katawan mo. At dahil best friend ko ang kapatid mo, papayuhan kita na wag mong gagawin sa iba yon kung ayaw mong makulong o kaya ay makuha ang katawan mo na palutang-lutang sa ilog. Pero sa bagay, kapag nga naman pala mayaman, baka ibang usapan. Sige na, alis na ako. Teka lang. Nagustuhan mo ba? First time ko kasi pero sa tingin ko nagawa ko naman ng tama. Tahasang tanong ni Liam habang namumula na rin ang tenga. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Seryoso ka, Liam? Nakainom ka ba ha? Hindi ka umiinom ah. Teka, baka kinukumbulsyon ka na dahil sa pagbabad sa ulan kagabi. Isusugod na ba kita sa ospital? Humalakak si Liam. Hindi ako nakainom. Hindi mo rin ako kailangang idalhin sa ospital. Ayos na ayos ako at seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Kailangan kong malaman kung ano ang naramdaman mo sa kiss para alam ko kung kailangan ko pang ayusin sa susunod. Malala ka na. Wala nang susunod dahil sa sunod na tangkain mo, talagang kakailanganin mo ng maospital. Kung ano-ano nang natututunan mo sa pagsama mo kay Tom. Lumayo ka ha, sinasabi ko sa'yo. Hindi siya nakakabuti. Sige na, kailangan ko na talagang umalis. Pakuryentehin mo na. Yung sa kabilang purok na lamang naman ang pag-brown atin mo. Bad trip ako sa anak ni Manong Berting. Nakailang sabi na ako na ayaw kong magpaligaw pero pilit pa rin ang pilit. Makaganti man lang. Nagmamadaling lumabas si Helena ng opisina ni Liam habang sinusuot ang helmet. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman o ano ang gagawin. Para siyang lalagnatin, para siyang lalamigin. Sakay ng kanyang motor pauwi ay laking gulat ng kanyang mga kabarangay nang makita siyang nagpapatakbo ng normal speed dahil sanay ang mga ito na lagi siyang nagmamadali. Buti na lamang at pagdating niya sa bahay ay may kuryente na. Kaya agad siyang nagtungo sa likuran para ipagpatuloy ang paglalaba. Kahit papaano ay nahimasmasan siya sa nangyari. Habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay ay siyang pagpasok naman ng kanyang tia Lisa. Helena! Kanina pa ako nagpapabalik-balik dito sa bahay niyo. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Inis na tanong nito pagpasok na ibaba ang malaking bag sa mesa sa tabi ng blueprints. Marahang naupo si Helena sa upuan at umiwas ng tingin sa tiyahin. Sumaglit lang huwa ako kina Jana, tiya. Umirap ito, Miss Mead. At ano namang pinunta mo kay Jana ng ganitong oras? Hay nako, Helena. Ako ngayon wag mong paglolokohin. Matanda na ako para hindi ko maunawaan ang ginagawa mo. Kung ako sa'yo, habang maaga pa lang ay tigil mo na yan. Alam ko naman na bukas-bukas magiging kagaya ka na rin ng ina mo na mahilig sa lalaki. Pero wag na ang panganay na anak ng mga akuzar. Hindi kayo nababagay sa isa't isa, no? Bukod doon kagalang-galang ang kanilang pamilya. Hindi ko maatim na sirain mo ang magiging imahe nila dahil hindi mo mapigilan ang kakatihan mo. Mapait nang ngumiti si Helena. Tia Lisa, imposible po ang sinasabi mo. 7 planeta ang agwat namin ni Liam. At sa dami ho ng ginagawa ko sa buhay para itaguyod ang inyong kapatid na piniling maging mahina dahil lamang iniwan ng asawa, wala na ho akong lakas pa para lumipad ng 7 planeta maabot lamang si Liam. Aba, mabuti kung ganon. Ayaw ko lamang na madagdagan pa ang kahiyan ng pamilya natin. Ito ng pagkain dadali mo sa ama mo. Ikaw nang bahala ha. Pasensya na kung parang mainit ang ulo ko. Aga-aga kasing brown out sa amin Hindi tuloy kami makapagbukas ng milkshakehan namin. Natigilan si Helena sa pagpindot ng calculator. Tama po ba ang dinig kong brown out sa inyo? Kailan pa po? Paulit-ulit, Helena. Humina na bang tenga mo, ha? Oo, brown out. Walang kuryente. Kamamatay lang kaya banas na ako. Hindi ako makapag-aircon sa milkshake shop ko. Aba, pinundar pa namin ang pinsan mo yun. Hindi nakapagsalita si Helena. Hindi siya makapaniwala na nag-brown out nga sa kabilang purok kung saan nakatira si Manong Berting.
Gustuhin mang maniwala na nagkataon lamang pero nakikipagtalo sa kanyang isip na baka si Liam ang may kakagawa nito dahil sa sinabi niya. Namewang ang kanyang tiya Lisa at huminga ng malalim. O ano, naiinggit ka sa pinsan mo kaya hindi ka makasagot ano? Bakit kasi hindi ka na rin mag-asawa? Sa edad mo, ipag-aasawa mo naman talaga yan kaya imbes na gayahin mong ina mo, bakit hindi mo nalang tanggapin ang alok na pagpapakasal ng anak ni Manong Berting? Nabaling ang atensyon ni Helena sa sinabi ng tiyahin. Hindi na ho, di bali na magtrabaho na ako na magtrabaho, kaysa naman sa magdagdag pa ako ng isa pang alagain. Napatawa ang matanda. At mataas talagang tingin mo sa sarili mo ano? Naubos na ang pasensya ni Helena. Tumayo siya at pabagsak na ibinaba ang hawak na ballpen. Nag-aral at nagsumikap po ako magtapos. Kaya sa tingin ko po may karapatan ako maghangad ng isang matinong lalaki na ka-level ko. Pasensya na ho pero sinikap ko po talagang hindi matulad kay mama at sa inyo. Sige na ho, makakaalis na ho kayo. Naabala na ho kasi ang trabaho ko. At wala ho pala kayo noon, kaya hindi nyo alam ang pakiramdam. Nanlaki ang mga mata nito at namumuyos na umalis ng bahay. Pagalis nito ay agad nang bumalik sa pagkakaupo si Helena at ipinagpatuloy ang pag-i-estimate. Habang nagsusulat ay pumatak ang malaking butil na mga luha sa papel na kanyang pinagsusulatan. 27 years old na si Helena at isang NBSB, pero walang balak na mag-boyfriend dahil malaki ang galit niya sa mundo. Sa maagang edad kasi ay kinailangan niyang mag-isip ng matanda, kung hindi ay mamatay silang mag-ama sa gutom. 8 taon siyang noong iniwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang ama dahil mas pinili nito ang pangsariling kaligayahan. Dati itong tagapagbigay ng aliw pero tinulungan at inilayo ng ama sa ganoong gawain. Pinakasalan at binigyan ng simpleng buhay. Pero hindi ito naging sapat para sa kanyang ina, kaya umalis at iniwan sila para sumama sa ibang lalaki. Nang iwan ng ina ay nagkasakit ang ama at tila nawala sa katinoan ng pag-iisip. Pero sa kabila ng mahirap na kalagayan ay nagsumikap si Helena na makapag-aral. Noong elementary ay tumanggap siya ng sari-saring utos para may pangbaon at pangkain silang mag-ama dahil hindi sasapat ang limos ng kanyang mga tiyahin. Mga utos kagaya ng pag-iigib ng tubig, pagbili ng mga kung ano-ano at paggawa ng mga assignment at projects ng mga anak ng mga kapitbahay. Ito ang ginawa niya hanggang high school, hanggang sa magtindera siya sa isang bakery. Pero pagtungtong ng college ay itinigil na niya ang pagtatrabaho dahil nakilala niya si Jana nang makuha siyang scholar ng pamilya nito. Bukod sa sagot ng pamilyang akusarang kanyang pag-aaral sa kursong civil engineering, tinulungan pa siya ng mga ito na mailagay sa isang institusyon ng ama kung saan ay mas maaalagaan na gagamot ito ng tama. Kaya naman alam na alam ni Helena kung saan siya lulugar dahil malaki ang utang na loob niya sa mga akusar. Alam niyang hindi ang isang tulad lamang niya ang kababagsakan ni Liam. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo, Helena. Wala kang karapatang masaktan at mapagod. Sayang sa oras. Naunawaan mo ba? Bulong niya sa sarili at marahas na pinunasan ng mga luha. Pagkatapos mag-estimate ay mabilis na naligo si Helena at nagtungo sa center para iiwan ang pagkain ng ama at mga bagong damit. Madalas ay siyang nagpapakain sa ama pero sa pagkakataong ito ay inihabilin na lamang niya sa isang nurse na kanyang kakilala dahil gagahulin na siya ng oras. Bago mag-alas 12 kasi ay kailang naroon na siya sa beach resort kung saan ang usapan nila ni Jana nakikitain ang kanilang kliyente. Mahigit 2 oras ang naging biyahe ni Helena bago narating ang resort at ang galit na mukha ni Jana unang sumalubong sa kanya. Oh, bakit ganun kalukot ang mukha mo? Andiyan na ba si Mr. Tan? Tanong ni Helena kay Jana habang inaayos ang buhok at sinusuksok ang susi ng motor sa suot na ripped jeans. Sa tingin mo bakit ako nagagalit? Saad nito sa kaitinaasang suot na sunglasses. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Huwag mo sabihing sumama si tita. Bumuntong hininga ito. Ano pa ba? Ano ba naman yan, Jana? Di ba sabi mo kakausapin mo si tita this time? Hayaan mo na naman tayong humarap sa kliyente. Kaya naman natin, hindi ba? Kinausap ko nga si mama pero alam mo na yun, Helena. Gusto nun, garbo ang lahat dahil nag-aalala siya na madungisan ang pangalan niyo dahil sa akin.
Putol ni Helena kay Jana. Oo, pero bukod doon, may bala kasi si Mama na ngayon na gawin yung engagement ni Kuya Liam sa anak ni Mr. Tan. Hindi nakasagot si Helena. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa halo-halong emosyon na tila tubig bahang biglang rumagasa sa kanya. Pilit mang wag pansinin ay hindi niya maitatanggi na may parte sa kanyang puso ang kumirot. Hoy! Anong problema mo? Naantala ang pagkatulala ni Helena nang sagiin ni Jana ang kanyang balikat. Ha? Gulat na usal ni Helena. Anong ha? Natulala ka na. May nasabi ba akong ikinagulat mo? Wala. Naisip ko lang na kapag nagkatuluyan ang anak ni Mr. Tan at ang kuya mo, mas malaking oportunidad, mas maraming pera. Paliwanag ni Helena sa katumawa ng alanganin. Sinasabi ko na nga ba, nakaabot ka na doon agad? Huwag mo sabihin na kwenta mo na agad kung gaano karami ang pwede mong kitain sa isang taon. Biro pa ni Jana. Nakapagpatayo na nga ako agad ng bahay sa Switzerland eh. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago awkward na nagtawanan ng mahigit 3 segundo bago naging seryoso ulit. Sige na, tara na. Kanina pa tayo hinihintay ni Mama. Wika ni Jana sa monotono nitong boses at plain na ekspresyon sa muka, saka nagpauna ng maglakad. Bakit daw? Takadong tanong ni Helena habang humahabol sa mabilis na pagakbang ni Jana. Hindi mo magugustuhan pero wala tayong choice kundi sumunod. Para na lamang kay Kuya. Alam mo naman pagdating kay Kuya, hindi ako sumasalungat. Dahil kahit ako, ayaw naman siyang magpapari. Magpari? Nung 1 linggo kasi, nagsimba kami. Inabutan ni Father si Kuya ng application sa pagpapari. Total daw, parang wala naman daw balak mag-asawa si Kuya. Magpari na lamang daw to. Eto namang si Mama, kahit halos sa simbahan na kami tumira, ayaw namang magpari si Kuya. Dahil walang ibang mangangasiwa sa planta. Mas lalong bumilis ang tibok ng dibdib ni Helena dahil sa mga nangyari kanina. Wala ba talagang kasintahan si Liam? Kahit nililigawan? Wala. Ni minsan walang inuwi o pinakilala man lang na babae ang si Liam sa amin. Minsan nga naiisip ko na baka bakla si Kuya eh. Pero kahapong gabi, umuwi yan ng ngiti-ngiti at umiiling pa. Tapos kaninang umaga nang dumaan kami sa planta, dahil sa biglaang pakulo ni Mama, mas masaya si Kuya. Ewan ko ba dun? Nasamid sa sariling laway si Helena dahil biglang naalala ang pakiramdam ng malambot at lasang gatas na mga labi ni Liam. Hoy Helena, yang utak mo ah. Naku, kaya ka nasamiran. Siguro nilalait mo na si Kuya sa utak mo eh. Huwag kang tumanggi, kilala kita. Hindi man tayo magkapatid sa dugo, kilala naman natin ang likaw ng mga bituka natin. Hindi ah. Naisip ko lang na sobra naman sa bakla. Baka lang talaga torpe o di kaya mahiyain si Liam. Si Kuya? At ano naman kayang kakahiya niya nasa kanya ng lahat. Kumpara naman sa aming dalawa siya itong asensado sa buhay at totoong matalino. Samantalang ako, eto, nakaasa lang sa'yo. Hoy, huwag mo nga isipin yan Jana. Matalino ka. Magkaiba lang tayo ng field of experience ni Liam. Salamat. Pero wag ka magsasalita mamaya sa dinner ha. Baka mamaya madulas pa ang dila mo at mabanggit ang sinabi ko tungkol sa pagdududa ko sa kasarian ni Kuya. Oo na. Akala mo naman mapagsasalita mo ko sa ganoong okasyon. Sa'yo lang ako madaldal no, alam mo yan. Siguraduhin mo lang Helena ha. Tinuro siya ni Jana at minwestra, nagigilitan sa leeg kapag nagkamali. O sige na, maayos ka. Nandito na tayo. Pinuksan ni Jana ang malaking kahoy na pintuan ng isang private villa at magiliw silang sinalubong ni Mrs. Ascuzar. Jana, bakit nga ba umasa ako na magbibihis kayo ng pambabae? Inis na saad ni Mrs. Ascuzar, sabay ikot ng mga mata. Haharap kayo sa kliyente na naka-white t-shirt at ripped jeans? Ano kayo, pupunta ng kanto para mag-soft drinks? Nako, buti na lang talaga't nandito ako. Nakausap ko si Mr. Tan at sinabi ko na isabay na ang meeting nyo this afternoon before dinner para diretso na. Nagkatinginan ng dalawa at walang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. May ipapagawa po ba kayo o may tutulong ako habang naghihintay? Tanong ni Helena kay Mrs. Ascuzar. Wala naman iha. All I want for you and Jana is to be good with Monica, ang kaisa-isahang anak ni Mr. Tan. Ay book a fully beauty treatment sa inyong tatlo para sa dinner mamaya. Okay lang naman, di ba?
Ngumiti ng bahagya si Helena at tumango. Salamat po tita, pero hindi naman ho kailangan na isama pa po ako. Stop it, Helena. Parang anak na rin kita. Bukod kasi sa engagement at meeting, Mr. Tan's brothers are coming with their sons. So, why not take this as an opportunity? Kayo ni Jana, na i-explore ang mas malaking engineering industry kaysa sa pucho-pucho niyong pangongontrata. Marrying into big families can secure your futures. Wika nito na may malaking ngiti. Thank you po, tita. Tipid na lamang nasagot ni Helena. Okay, good. It's settled then. Iiwan ko na kayo kasi may spa kami ni Mrs. Tan and our friends. Magbibihave kayong dalawa ha? Huwag niyong i-impluensyahan si Monique. Kayo magpa-impluensya sa kanya. Hintayin ko na lang siya at dahil baka may nilakaran saglit. Parang iiyak si Helena habang nakatayo sa tabi ni Jana na kahit kating-kating na laway ay hindi na sayang para kausapin ang ina. Nang tuluyang makalabas si Mrs. Acuzar ay tamad na bumagsak pahiga si Jana sa napakalaking kama. Buisit talaga! Basta si Mama. Ano, binubugaw na niya tayo? Sinabing ayaw ko sa lalaki at lalong ayaw ko pa mag-asawa. Nagmamatol na reklamo ni Jana. Naupo naman si Helena sa tabi nito. Hindi naman natin kailangan gawin ang sinabi niya. Pwede namang sumakay na lamang tayo, hindi ba? Mairaos lamang ang meeting. O kagaya ng sabi ni tita, take this as an opportunity to explore and expand. Imbis na asawahin sila, why not make them business partners? Sure na pera. Humiga si Hana sa kanyang hita. Sa bagay, may point ka naman. Pero ikaw ba, may bala ka bang mag-asawa? Huminga ng malalim si Helena at sinuklay ang buhok ni Jana. Ako? Wala. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig, lalo na sa kasal na yan. Dahil ba sa nangyari sa pamilya mo? Oo. Ayaw ko magaya sa mga magulang ko na nasira ang pagkatao dahil lamang sa chemical na sinisikret ng ating utak. Huwag mo na ituloy kung sisimulan mo lang na magturo tungkol sa science. Natawa si Helena pero imbis na magpapigil ay itinul niya rin ang pagsasalita. Mahigit ilang minuto rin sila nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano mga bagay mula sa ilalim ng lupa hanggang sa last layer ng atmosphere na maaaring nadudulot ng kakaibang pagbilis ng rotation ng Earth na pwede ring ikonekta sa pagkakaroon ng mas malakas na lindol at pagputok ng mga bulkan na nagsisimula ng end of the world. Hi! Bati ng isang babae nang bumukas ang pinto. Natigilan ng dalawa at sabay na napatingin sa nagsalita. Sino ka? Tanong ni Jana. Hi, I'm Monica. Let's go? Let's have some fun, girls! Sabik nitong wika. Hindi ko siya gusto. Sabi agad ni Jana. Hoy, bibig mo. Saway ni Helena kay Jana. Isipin mo, para sa pera. Tara na. Pero ang dalawa ay imbis na mag-enjoy ay napagod lamang dahil sa dami ng ginawa ni Monica. Mula sa pagsha-shopping, paglilibot sa mall, yoga at spa. Kaya naman pagsapit ng hapon ay pagod na pagod talaga sila pero wala silang magawa kundi magpatuloy sa ngalan ng kanilang proposal with Mr. Tan. Alas 5 na nang lumabas ng banyo si Helena suot ang kulay puting dress na pinasuot ng mga stylist na pinili ni Monica. Backless at tin strap ang dress na dikit sa katawan ni Helena. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at nakakulot. Light makeup lamang ang hiniling niya sa stylist at pinagbigyan naman siya dahil natural daw ang kanyang ganda. Oh my God! Ang ganda mo, Helena! Sure ako mababalo sa iyong pinsan kong si Lucas. Bulalas ni Monica habang sinisipat siya ng mabuti. Salamat. Nahihiyang tugon ni Helena dahil hindi siya sanay na magsuot ng halos kita na ang kaluluwa. Hinanap niya si Jana at saktong lumabas naman to sa kabilang pinto ng katabing banyo. Naka-cross arms ito at nakasimangot. Huwag niyo na akong batiin. Maganda ako pero hindi ko to gusto. Sabi ni Jana at sigang naupo sa sofa kahit nakasuot ng dress na mahaba ang slit sa gilid. Now it's my turn. Be honest kung maganda ako sa dress ha. I know I'm beautiful but you know. Maarting sabi ni Monica at pumasok na sa banyo para ito naman ang magbihis. Hindi pa sumabay. Pabida. Bulong ni Jana. Hoy Jana, ang bibig mo. Hindi siya magugustuhan ni Kuya no. Kahit hindi kami close ni Kuya, sure ako. Hindi niya magugustuhan si Monica.
Ako rin naman hindi ko siya magugustuhan. Baka nga mabikwasan ko siya pag humirip pa yan ng kung ano eh. Naupo si Helena sa tabi ng kama katapat ni Jana. So sinong gusto mo? Ako? Pabirong pahaging ni Helena. Talaga? Mas gugustuhin pa kita kaysa kay Monica. Napalunok ng laway si Helena at pilit na pinigil ang ngiti. Pero hindi naman yun nagtagal nang lumabas si Monica sa banyo. Heto na! How do I look? Magiliw na tanong ni Monica at umiikot-ikot habang suot ang isang puting dress na may pagkasilawet. Sa puti ni Monica ay parang porselana siyang kumikinang sa suot na damit. Sobrang ganda! Bulalas ni Helena. Pwede na. Usal naman ni Jana. Huwag mo napansinin si Jana, may dalaw yan. Sabi na lamang ni Helena at patamlay ng umiti. If that's the case, let's go! I want my Prince Charming to see me! Prince Charming? Si Kuya? Inis na saan ni Jana. Hoy, tara na! Alam kong kakalma ang utak mo kapag kumain na tayo. Usal ni Helena at hinila na patayo si Jana. Nang marating ang reserve table sa VIP area ng beach resort na may magandang view ng dagat, parang tumigil ang hininga ni Helena nang makita si Liam na nakaupo kasama sina Mr. and Mrs. Tan, dalawang lalaki, at sina Mr. and Mrs. Acuzar. Napakagwapo nito bigla sa kanyang paningin na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa isip niya noon naman ay hindi niya napapansin si Liam kahit minsan ay tumira na siya sa bahay ng mga ito dahil kay Jana. Dumagdag pa ang sincero nitong tingin sa kanya na may kasamang magandang ngiti. Hi everyone! Bati ni Monica sa lahat. I'm sorry na tagalan, but then sulit naman sa ganda namin, diba? Nahihiyang yumuko si Helena, samantalang si Jana naman ay inilahad lamang ang palad sa ere. Kita ni Helena na tumayo si Liam at hinigit ang isang upuan. Pero bago pa man ito makapagsalita, ay lumapit ang isang lalaki kay Helena. It's nice to finally meet you. Helena, I'm Lucas. Wika nito at inilahad ang kamay. Helena, sagot niya at tinanggap ang kamay nito. Come sit beside me. Sabi nito at inalalayan siya paupo. Ang isa namang lalaki ay lumapit kay Jana pero ang kaibigan ay nagpamauna ng umupo sa tabi ni Helena. Hindi ako baldado. Kaya kong maupo at wala akong balak na makilala ka. Wika ni Jana. Kinurot ni Helena si Jana sa binti at ninitian ito ng pilit. Alam kong mayaman ka, pero para na lang sa akin. Bulong niya rito. Sorry po ganito po talaga siya pag gutom. Nawala ang ngiti ni Liam at nagtungo na lamang bago maupo. Samantalang si Monica naman ay naupo sa upuan na hinigit ni Liam. Thank you, napaka-gentleman mo. Wika nito habang inaayos ang buhok. Nagsimula sila magsalo-salo pagkatapos at inilahad na ni Helena ang proposal kay Mr. Tan. Tinanggap naman agad ni Mr. Tan ang kanilang proposal dahil sa ganda ng pagkakapaliwanag ni Helena. Ipinaalam rin nito na kasama nilang mamamahala sa pag-aasikaso ng project si Lucas. Pagkatapos magpirmahan ng kontrata, ay isinara ang usapan sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-inom ng wine. Now the deal is done, we are now going to discuss about the engagement. Sabi ni Mrs. Acuzar. I have been waiting for this. Sabik na saad ni Mrs. Tan. Nagkatawanan ng lahat dahil sa nakakatuwang ekspresyon ni Mrs. Tan. Pero sa kabila ng mga ngiti ni Helena ay parang nauupo siya sa kanyang kaloob-looban. Pas na ako dito. Inaantok na rin ako eh. I got what I need. So I won't stay here for any nonsense. Sa tingin ko naman, hindi na nagmamatter ang presence ko dito. Sabi ni Jana at tumayo na. Nagulat si Helena at pipigilan sana ang kaibigan pero mabilis nang nakalakad palayo si Jana. Kita ni Helena ang pagsama ng mukha ni Mrs. Acuzar at tumingin sa kanya. Ngumiti at tumayo si Helena. Sorry po, I'll follow her na lang po para mabigyan kayo ng privacy. Yumuko muna si Helena at sinundan si Jana. Laking gulat naman niya nang makita niyang hinihila nito si Tom palabas ng restaurant. Hahabol pa sana siya pero pinigilan siya ni Liam. Parang sasabog ang puso niya dahil sa sabay-sabay ni emosyon. Liam, anong ginagawa mo rito? Kabado na tanong ni Helena. Ikaw ang gusto ko, Helena. Pero Liam, magagalit ang mama mo. Helena, kaya kong talikuran ng lahat. Parang tinusok ang puso ni Helena
Pero alam niyang may magiging makakasarili siya kung tatanggapin niya ito. Ano ka, nasa teleserye? Bumalik ka na doon. Tinatanong mo ba ako kung gusto kita, ha? Nabaling ang tingin ni Helena sa malaking orasan sa dingding ng restaurant. Naku, si Papa. Sige na, Liam. Please, huwag mo nang dagdagan ng problema ko. Hinubad ni Helena ang suot na heels at tumakbo palabas. Agad siyang nagtungo kung saan nakagarahe ang kanyang motor. Pero bigla niyang naalala na nakalagay nga pala ang susi sa pantalon niya na hinubad sa room ni Monica. Peste talaga. Maktol niya at binalak na maglakad damang pabalik sa room ni Monica para magpalit. Pero laking gulat niya nang tumigil ang kotse ni Liam sa tabi niya. Tara na. Sabi nito sa malumanay nitong boses. Diyos ko naman, Liam. Hindi mo ba nauunawaan ang sinabi ko? Naunawaan ko. Nakangiting sabi nito. O bakit nandito ka pa rin? Hindi mo naman sinabi na hindi mo ako gusto. Ibig sabihin, may posibilidad na magustuhan mo pa ako. Kaya hayaan mo akong gawin ang lahat para magustuhan mo ako. Please, Helena. Wala nang nagawa si Helena kundi ang pumayag dahil sa kanyang ama. At dahil alam niyang kakalma rin ang kanyang puso kapag kasama niya si Liam. Pagsakay ay namumulang nagmaneho si Liam. Kailan pa to, Liam? Seryosong tanong ni Helena habang nakaupo sa passenger seat. Nung college, sa library. First year ka nun. Nakita kitang tulog sa math section. Nanlaki ang mga mata ni Helena at napalingon. Seryoso? Oo, binantayan kita sa kabilang shelves dahil baka mamaya makita ka ng librarian na masungit. Hindi mo alam kung gaano kasaya na naging magkaibigan kayo ni Jana. Ipinagdasal ko noon na makapasa ka sa scholarship namin. Parang sasabog ang puso ni Helena habang masaya nagkwekwento si Liam. Maniwala ka, sinubukan kong labanan, Helena. Pero hindi ko kaya. Usal nito at kita niya ang pagluha nito. Hoy, bakit ka ba umiiyak? Isa, Liam, para kang sira. Pasensya na. Pero ang naging buhay ko lamang talagang mahabang panahon ay mag-aral, magtrabaho, sumunod kina mama. At lihim kang mahalin. Ang totoo, hirap na hirap akong isugal lahat dahil baka mawala ka ng tuluyan at layuan mo ko. Pero mas mahirap ang hindi ko susubukan kaya kahit sobrang takot ko, hinalikan na kita. Pinahid ni Helena ang mga luha ni Liam. Hindi niya alam ang sasabihin o gagawin sa mga sandaling yun. Please, Helena, pagbigyan mo lamang ako. Kung hindi mo talaga ako magustuhan, tatanggapin ko. Ay, Diyos ko, Liam. Nananakit na ang tiyan ko sa ginagawa mo eh. Wala pang gumawa nito sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko. Idagdag mo pa na magagalit si tita gayong utang ko ang buhay ko sa inyo. Anong sasabihin ni Jana? Tarantang usal ni Helena at dahil sa grabing tensyon ay hindi niya mapigilang mapautot. Liam, itabi mo! Ha? Magbabaan niyo ako. Pero Ako na bahala, itabi mo! Itinigil ni Liam ang kotse at madaling bumaba si Helena. Hirap siyang humakbang para kumatok sa pinakamalapit na bahay. Tao po! Tawag ni Helena. Pero bago pa man bumukas ang pinto ay hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. ako nang bahala. Sabi nito at ngumiti. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang matandang lalaki. Ngumiti si Liam. Magandang gabi po. Ako po si... Sir Liam! Putol ng matandang lalaki na bakas ang gulat sa boses. Opo. Ako nga po. Bakit daw po? Usisa ng matanda. Pinisil ni Liam ang kanyang kamay. Nababa niyo po ang aking kasintahan. Pwede po ba kaming maki-CR? Opo. Tuloy po kayo. Magiliw na usal ng matanda. Maraming salamat po. Nako, Maraming salamat po sa inyong pamilya. Dahil kung hindi ho sa mga scholar ninyo ay hindi man nakapagtapos ng pag-aaral ang anak ko. pagpasok ay agad na tumakbo si Helena sa banyo dahil hindi na makatiis. Nang matapos ay pawis na lumabas si Helena at hiyang-hiyang nagpasalamat sa matanda na masayang nakikipagkwentuhan kay Liam. Sige po, mauna na po kami. Usal ni Liam at muling hinawakan ang kanyang kamay. Hoy Liam, galing ako sa banyo! Saway ni Helena. Ayos lang. Nang makabalik sa kotse ay daig pang pinitpit na luya si Helena hanggang sa makarating sa center. Ako na lamang ang papasok. Umuwi ka na ha?
Salamat talaga sa lahat. Sabi ni Helena at bumaba na. Pagpasok ay agad niyang nakita ang ama na nagwawala at nakikipag-away sa mga nurse. Sabi ko na nga ba eh. Usal ni Helena at pinusod ang buhok bago tumakbo palapit sa ama. Pa! Kalma na! Nandito na ako, okay? Sorry na, nalate ako. Helena, Hikbi ng kanyang ama. inaaway nila ako. Tumingin si Helena sa mga nurse at nagsilabasa na ang mga ito. Ibinaling niya ang tingin pabalik sa ama na maraming dungis at sugat dahil sa panlalaban sa mga nurse. Halika pa, liguan na kita ha. Tapos kakain tayo tapos story time para matulog. Hey, story time. Opo, story time. Mabilis na pinalaguan at binihisan ni Helena ang ama. Paglabas ng banyo ay nakainis na ang kanyang kalat na gawa ng kanyang ama. Pati kobre kama at punda ay napalitan na rin. Sa tabing mesa ay naroon si Liam at naghahanda ng makakain ng kanyang ama. Liam? Usal ni Helena at inupo ang ama. Ginawa ko na para mabawasan ka na ng trabaho. Sige na, pakainin mo na si Tito. Salamat, Liam. Kahit ano para sa'yo, Helena. Pagkatapos pakainin at painumin ng mga gamot ay pinahiga na niya ang ama at tinabihan ito para kwentuhan. Habang nagkukwento ay nakikisali si Liam kaya naman mas naging masaya. Nang makatulog ang ama ay kinuha niya ang mga damit at naruruming mga kobre kama at punda. 11:00 na sa orasan nang mapagpasyahan nilang umuwi. Salamat talaga ulit, Liam sabi ni Helena habang nasa gate sila. Helena, kung hindi naman kalabisan, pwede bang dito muna ako? Liam, Panigurado kung wala akong uuwian ngayon. Pakiusap. Diyos ko Liam, napakapangit ng bahay namin. Hindi naman bahay ang pinunta ko. Ramdam ni Helena ang pag-iinit ng kanyang tenga. Hoy, porket lagi akong nasa bahay niyo Aba! Kumindat ito at pinalabas ang dimple bago hinawakan ang kanyang kamay saka hinila na siya papasok. Maganda naman. Malinis at maaliwalas. Sabi ni Liam pagpasok sa bahay. Binawi ni Helena ang kanyang kamay at inayos ang buhok. Nambola pa. Dun ka sa kwarto ni Papa. May mga damit dun si Papa na sa tingin ko naman ay kasya sa'yo. Sige na, magpapahinga na ako dahil maaga pa akong gigising bukas. Tumalikod si Helena at akmang aakyat na sa hagdan nang yumakap si Liam mula sa likuran. Salamat, Helena. Bulong nito. Parang sinulasok ang sikmura ni Helena nang maramdaman ng mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Welcome? Lunuklaway niyang sagot. Bumitaw sa pagkakayakap si Liam at ginulo ang kanyang buhok. Good night. I love you. Namula namang parang kamatis si Helena habang nanlalaki ang mga mata. Hindi pa tayo Bakit yung nag-I love you dyan? Ngumiti ito. Bakit? Mas babang sabihan ka ng I love you? Mahal kita. At hindi ako magsasawang sabihin yun hanggang sa patigirin mo na ako. Naglapat ang mga labi ni Helena at tumakbo na paakyat ng kwarto. Kinabukasan ay nanlulumong lumabas si Helena ng kwarto dahil wala siyang tulog. Pagbaba ay inabutan niyang nagluluto na si Liam. Suot lamang nito ang isang simpleng t-shirt at shorts na jersey. Liam? Bakit ka nagluluto? Gulat niyang tanong dito. Para makabawas sa gawain mo. Sige na, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Pero, Sige na, Helena. tulalang tumango si Helena at kinuha ang kanyang mga labahin. Hindi na siya nagtangkang kausapin pa ito ulit bago kung ano man ang sabihin pa nito. Nang matapos sa pagluluto ay dumating si Liam para tulungan siya. Liam, wag na! Hiyang-hiyang saad ni Helena. Hindi naman ito nagpaawat na tulungan siya sa paglalaba. Tuwang-tuwa pa ito sa pagpipiga at pagkukusot. Pagkatapos maglaba at maisampay ang mga nilabhan ay sabay silang naupo sa hapag at kumain. Habang kumakain ay hindi napigilan ni Helena ang maluha. Helena, ayos ka lang? Tanong ni Liam na agad na tumigil sa pagsubo. Umiling si Helena at pinunasa ng mga luha. Wala. Hindi ko lang akalain na ganito pala kasi ang pakiramdam kapag may kasamang kumain at katuwang sa mga gawain. Bahagya itong tumayo at pinunasan ng kanyang luha. Simula ngayon, kung pahihintulutan mo, sasamahan kita at hindi iiwan. Pangako ko yun. Natawa naman si Helena.
Nakapagdesisyon na ako, Liam. Pagkatapos natin kumain, umuwi ka na. Natigilan ito at nabalot ng lungkot ang muka. Helena, Hindi pa ako tapos. Umuwi ka na sa inyo at ayusin ang lahat. Dahil ayoko naman na pag naging tayo, magulo. Gusto kong gawin natin ang tama. Pamilya mo sila at ang tamang pag-ibig, hindi kailangan namili. Gumuhit ang malaking ngiti ni Liam. ibig bang sabihin? Oo, sa tingin ko may pag-asang magkagusto ako sa'yo. Kita ni Helena ang pamumula nito hanggang tenga. Salamat, Helena. Sige, tama ka ron. Gawin natin ang tama. Gusto kong mahal din ng pamilya ko ang taong mahal ko. Sige na, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin si Liam. Pag-alis nito ay masayang naganda si Helena para sa pagpunta sa ama, pero laking gulat niya nang biglang dumating si Mrs. Acuzar. Takot man ay pinatuloy niya ito. Alam niyang hindi lamang si Liam ang dapat manindigan sa kung ano man ang balak nilang buuin sa hinaharap. Dapat siya rin ay ipaalam ang kanilang mga plano para ipaalam na malinis ang kanyang intensyon. Naupo sila sa kawayang upuan na taga ditong nagsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Helena. Gusto kong layuan mo si Liam. Wika nito. Agad na bumagsak ang mga balikat ni Helena. Tita, kung nagmamatigas ka, yalo mo na mangyayari. Hindi makaimik si Helena. Kung iniisip mo na dahil ito sa kalagayan mo sa buhay, pues, mali ka. Dahil ito sa isang malaking lihim na nakaraan ng ating mga pamilya. Pagpapatuloy ni Mrs. Acuzar, nangunot ng noo si Helena. Ano pong ibig mong sabihin? 10 taon pa lamang si Liam nang malaman kong may ibang babae ang asawa ko. At kung itatanong mo kung sino yon? Oo, tama ka ng kutob. Ang iyong ina. Nanginig ang mga kamay ni Helena dahil sa narinig. Tinabunan niya ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay dahil ayaw niyang kumawala ang kanyang mga hikbi. Sana maunawaan mo kung saan ako nanggagaling, Helena. Hindi ko nakakayanin kung 2 ang kukunin ng pamilya mo sa akin. Hindi ko po alam, tita. Nang makuha ka sa scholarship, hirap na hirap ako. Pero sabi ko, kailangan mo at wala ka namang kasalanan. Nang maging kaibigan ka ng anak ko, tiniis ko ang sakit na makita ka halos araw-araw sa bahay at makipamuhay sa amin. Pero pasensya na kung hindi ko kayang palusutin ito, Helena. Sorry po, tita. Sorry po. Hikbi ni Helena. Lalayo po ako. Kinuha nito ang maliit na bag at naglabas ng malaking pera. Eto, dali mo sa ibang lugar ang ama mo. Alam pong hindi titigil si Liam hanggat narito ka. Tita, huwag na po. Tanggi ni Helena. Sige na. Hindi ko naman mahatim na umalis ka ng walang kahit na ano. Sapat yan para makapagsimula ka ng buhay at makabili ng mga pangangailangan yung mag-ama. Tita, okay na po. Huwag na. Hindi ko na po kakayanin ang konsensya ko. Sabi ni Helena. Magsasalita pa ulit sana si Mrs. Acuzar nang biglang dumating si Jana na mugto ang mga mata. Ma! Usal nito. Jana! Huwag ka makikisali dito. Usal ni Mrs. Acuzar. Ma! Nananahimik ako na mahabang panahon pero sa pagkakataong to, hindi na. Kung nakasasalalay na dito ang kasiyahan ni Kuya, tapos ng best friend ko, Jana! Huwag mo akong gagalitin. Yung ugali mo, hindi na ako natutuwa. Puro na lamang katigasan ng ulo mo ang pinapairal mo. Wala kang alam sa ginagawa mo. Duro ni Mrs. Acuzar. Hindi po, ma. This time, alam na alam ko na hindi ang mama ni Helena ang kasalanan, kundi si Papa. Hagulhol ni Jana. Tumigil ka na, Jana. Naggagalaiting tumayo si Mrs. Acuzar. Hindi, ma. Simula nang makita ko si Papa na may sinasaktan na babae at may ginagawang masama, ginawa niyong lahat para iparamdam sa akin na wala akong kwenta, na wala akong alam, na mahina ako sa maraming bagay, na wala akong kakayahan para manahimik ako at iniis na walang maniniwala sa akin. Napatayo si Helena. Anong ibig mong sabihin, Jana? Nanginginig na sinampal ni Miss Acuzar si Jana. Pero pinigil ni Helena ito nang subukan itong hablutin palayo si Jana. Tita! Hindi na po ako papayag na saktan niyo pa si Jana. Gigil na usal ni Helena. Hindi mo po alam kung gaano ako nalulungkot at nagagalit na ni minsan. Simula na makilala ko si Jana,
Hindi niya na nagawang paniwalaan ng sarili niya. Palagi na lamang niyang minamalit ang sarili niya. Kinuha ni Helena si Jana at niyakap na mahigpit. Kung gusto niyo pong manakit, ako na lang. Matapang na saad ni Helena. Tita, sana ho, piliin niyo naman si Jana. Piliin niyo na ho ang anak ninyo. Dahil ang mga anak, kahit atumpong hirap, hindi kanya niiwan. Galit na umalis si Mrs. Acuzar at naiwan sina Helena at Jana nag-iiyakan. Pinaupo ni Helena si Jana. Anong sinasabi mo kanina? Pwedeng humingi muna ng tubig? Sabi ni Jana. Natawa naman si Helena at tumakbo para kumuha ng tubig. Oh, nakakainis ka. Tumahan ka na kasi. Sabi ni Helena habang pinapahid ang luha ni Jana pag-abot ng tubig sa kaibigan. Mas nakakainis ka. Buisit ka. Ikaw pala ang trip ni kuya. Humihikbing sabi ni Jana at sinabunutan siya. Aray ko, galit ka ba? Gaga, ako galit. Hindi no. Kinakabahan ako dahil magiging magkapatid na tayo. Paano magiging anak niyo ni kuya tapos ako ang tita? Pero sobrang saya ko dahil pinuksa ng ganda mo si Monica. Hoy, ang bibig mo ah. Bakit ba? Sigurado ka? Hindi ka galit sa akin? Sira. Kagabi, kinuwento na sa akin lahat nito mang tungkol sa pagmamahalan niyo ni kuya. Kaya nga ako nagpunta rito para makiusap sa'yo na wag mo i-reject si kuya kung sakaling magtapat. Kasi nga kilala kita. Galit ka sa mundo at wala kang pakialam sa kahit na ano maliban sa pera. Hindi ko naman kakayanin na masaktan si kuya. Ang manhid mo pa naman. Nagkataon naman na naabutan ko si mama. Nagtapat na ang kuya mo? Binasted mo na? Gagi, hindi. Tinanggap ko. Hindi ko rin nakalain habang nag-iisip kagabi na si Liam lamang ang lalaki na hahayaang maging parte ng buhay ko. At base sa mga sinabi niya sa akin, napakaswerte ko kay Liam. Hindi naman siguro kami magagaya sa pamilya namin. Malamang, sa bait ba naman ni kuya at sisiguraduhin ko na hindi ka sasaktan ni kuya no? Ako ang aaway sa kanya. Yung tungkol sa sinasabi mo, ano yun? 8 ako noon. Sinundo ako ni Papa sa school. Pero imbis na umuwi, pumunta si Papa sa isang lumang bahay. Pumasok siya. Ang tagal niyang lumabas kaya sumunod ako. Nakita ko si Papa na may sinasaktan na babae at ginagawa ang hindi ko inakala. Natroma ako at nagsumbong kay Mama. Pero sinaktan lamang ako ni Mama. Simula noon, nanahimik ako. At minsan kong nakita si Mama na binayaran ng babae at sinabing magpakalayo-layo na. Lahat yun, tinabi ko. Dahil hindi ko naman kilala yung babae at sabi ni Mama, kung hindi raw mawawala yung babae, iiwan kami ni Papa. Pero nung una pa lang, na dinala rito, nagbalik lahat ng alaala ko. Itong bahay kung saan nakita ko si Papa na may sinasaktan na babae. At nang marinig ko ang lahat kanina, para ako nang lumo. Hindi ko akalain, Helena, na pamilya namin ang sumira ng buhay niyo. Kaya ganun na lamang ang emosyon ko. Nanlulumong tumulala si Helena. Ibig sabihin, hindi kami iniwan ni Mama? Sa tingin ko, Helena, sorry talaga. Tumayo si Helena at pinahid ang mga luha. Wala kang kasalanan, Jana. Huwag kang mag-sorry. Teka, saan ka pupunta? Tatanungin ko si tita kung nasan si Mama. Huwag na, Helena. Baka saktan ka ni Mama. Tutol ni Jana at tumayo na rin. Hindi, akong bahala. Naku, kung ayaw mo magpaawat, edi sasama ako. Sige, tara. Lumabas silang dalawa at sumakay sa kanyang motor para mabilis ang biyahe. Pagdating sa mansyon ay laking gulat nila nang marinig ang malakas na sigawan sa loob. Mabilis silang tumakbo papasok at nakita si Liam na sinusuntok ang ama habang pilit na umaawat si Mrs. Acuzar. Liam! Palahaw ni Helena dahilan para matigilan ito. Helena! Usal ni Liam habang umiiyak. Mabilis na tumakbo si Helena at niyayakap si Liam. Shh! Tahan na! Alam ko ng totoo, Helena. Sorry, Helena. Alam ko na rin, pero hindi ako galit sa'yo. Hiyang-hiya ako, Helena. Hiyang-hiya ako. Kasalanan ng pamilya namin. Helena, ilayo mo na si Liam. Nahihiyang usal ni Mrs. Acuzar habang umiiyak. Pakiusap. Tita, si Mama ho, nasaan? Buong tapang na tanong ni Helena. Nasa Batangas, Helena. Sana mapatawad mo ako.
Patawad. Patawarin mo ako. Umiiyak nitong sumamo habang yakap ang asawa na duguan na ang muka. Ngumiti ng mapait si Helena at tinulungang tumayo si Liam na labis pa rin ang pag-iyak. Hindi ko ho akalain na grabe kung manlaro ang tadhana. Ang pamilyang tinitingalaan ng lahat. Hindi naman pala dapat hinahangaan. Tita, hindi ko po alam kung handa ho ako magpatawad pero kung iisipin, naging ina ka na lang ho at asawa. Natakot kang mawalan ng asawa at mawalan ng ama ang mga anak mo. Tita, siguro ho balang araw mahanap ko ang pagpapatawad. Pero ngayon ipapasa Diyos ko na po muna ang lahat. Sige po, halika na Jana. Umiiyak na lumuhod si Jana. Ma, palayain mo na po si Papa. Kahit ngayon lang, piliin niyo naman po kami. Umiling si Mrs. Acuzar. Anak, mahal ko ang papa mo. Mama naman. Jana, halika na. Sigaw ni Helena. Hayaan mo na siya. Matatauhan din siya balang araw. Nang araw na yon ay kinuha ni Helena ang kanyang ama sa center. Pagkatapos ay lumuwas siya patungong Batangas kasama ang ama, pati na sina Liam at Jana. Hindi naging mahirap ang paghahanap nila dahil pinahabol ni Mrs. Acuzar ang saktong address ng kanyang ina at sa isang payak na barangay sa Batangas na malapit sa dagat. Sa wakas ay nakita niya muli ang kanyang ina. Narisa! Wika ng kanyang ama na agad tumakbo palapit sa babae na abalang nagbibilad ng mga daing ng isda. Natigilan ito na makita ang kanyang ama at agad na naging emosyonal. Rod! Iyak nito. Hindi magawang humakbang ni Helena. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa ina. Nakatayo lamang siya at pinagmamasta ng mga magulang sa malayo. Hoy ano? Papabuhat ka pa kay kuya? Hampas ni Jana sa kanyang balikat habang umiiyak. Natawa si Helena. Ito talaga, panira ka talaga. Mag-e-emote pa lang eh. Oo na. Marahang humakbang si Helena palapit sa magkayakap niyang mga magulang. Ma! Maiksing usal ni Helena dahil bumigay na agad ang kanyang mga luha. Helena? Bulalas ng kanyang ina at kinulong siya ng mahigpit na yakap. Mama! Anak! Sa wakas nagkita na rin tayo. Simula nang pinaalis ako ni Mrs. Acuzar, sa cellphone lamang kita nakikita. Pasensya na anak ha. Duwag ang mama kaya nakontento na lamang ako sa taunang litrato na pinapadala sa akin. Nakontento na lang din ako dahil nangako naman si Mrs. Acuzar na bibigyan ka niya ng pagkakataong makapag-aral. Totoo po ba? Oo anak. Humigpit ang yakap ni Helena sa ina. I love you po ma. Mahal na mahal din kita anak. Pagkasabi nun ay bumitaw si Helena sa yakap at patakbong yumakap kay Liam. I love you Liam. Umiiyak na siniil ni Liam ang kanyang labi ng halik. Huwag niyo nang uulitin yan sa harapan ko magiging kriminal ako. Inis na sabi ni Jana at naglakad na palayo. Simula ng araw na yon ay nanirahan muna sila sa Batangas ng ilang taon bago nagpa siyang bumalik sa probinsya. Pinatawad na ni Helena si Mrs. Acuzar at nagpakasal na sila ni Liam. Habang si Jana, sila ni Tom kahit panay pa rin ang away. Sa loob lamang naman ng 3 taon ay nagkaanak na sina Helena at Liam. Nabuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahal na dati nilang kinatatakutan. Ang buhay ay sadyang mapaglaro. Minsan, mahirap maunawaan kung bakit parang ang hirap ng sitwasyon ngayong pinipili naman nilang maging mabuti. Pero sadyang nakatakdang dumaan ang lahat sa paghihirap para maitama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang mahalaga ay palaging piliin ang pagpapatawad. Kahit matagalan ay mas magaan sa puso kung pipiliing palayain ang galit. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy po kayo sa pakikinig sa ating kwento. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat!